Magandang araw sa lahat. Sa video lesson na ito ay pag-aaralan natin ang antas ng wika. Ang wika ay isang malawak at masalimuot na sistema na nagsisilbing tulay sa komunikasyon at pagpapahayag ng ating mga kaisipan at damdamin. Sa ating paglakbay sa mundo ng wika, makakasalubong natin ang iba't ibang antas ng wika. Bawat isa ay may sariling katangian at gamit. Mga layunin: maunawaan ang kultura at lipunan ng mga nagsasalita ng isang wika. Pangalawa, matuto kung paano gamitin ang wika ng angkop sa iba't ibang konteksto. Pangatlo, mapaunlad ang kasanayan sa pagsulat at pagsasalita gamit ang antas ng wika. May mga kinategorya rin ito sa aspeto ng antas. Maaring nagtatanong ka, ano-ano ba ang antas ng wika? Ang antas ng wika ay naghahati sa dalawa. Ito ay formal na wika at informal na wika. Formal na wika. Ito ang pinakamataas na antas ng wika. Ginagamit ito sa formal na okasyon tulad ng mga pagpupulong, literatura, at pagsulat ng mga akademikong papel. Ito ay nailalarawan sa pamagitan ng paggamit ng wastong gramatika, malinaw na pagbigkas, at formal na bokabularyo. May dalawang uri ang formal na wika. Ito ang pambansa at pampanitikan. Pambansa. Ito ang mga salitang ginagamit sa mga aklat ang wika, pambalarila sa lahat ng mga paaralan at pamahalaan. Ibig sabihin, ito ay mga portal na salita na makikita natin sa aklat, lalong-lalo na sa library at paaralan. Ito rin ang mga salitang ginagamit ng pamahalaan kapag nakikipag-ugnayan sa mga tao o mga mamayan. Bigyan natin ito ng mga halimbawa. Lapis, aklat, papel, punong guro, guro, dalaga, ama. Yan ang mga salitang halimbawa sa pambansa. Pampanitikan. Ito ang antas ng wika na ginagamit sa mga akdang pampanitikan. Nilalarawan ito sa paggamit ng matatalinhagang salita, mga tayutay, at mga matingkad na imahe. Ito ay karaniwang malalim, makukulay, mabubulaklakin, at masining. Kadalasan ito ay ginagamit ng mga manunulat sa kanilang akdang panitikan. Ginagamit nila ito upang masining ang kanilang gawa. Halimbawa, ang ganda ng buwan, parang perlas na nakalutang sa kalangitan. Dito naman tayo sa informal. Ang informal ay mas maluwag na gramatika. Ito ang antas ng wika na ginagamit sa pang-araw-araw na pakikipag-usap sa mga kaibigan, pamilya, at kakilala. Ibig sabihin, ito ang mga salitang karaniwang o madalas nating ginagamit sa pakikipag-usap at pakikipagtalastasan sa mga kilala natin at mga kaibigan. Ang informal ay nahahati sa tatlo. Ito ay lalawiganin, kolokyal, at balbal. Ang lalawiganin, ito ang mga bokabularyong dialektal na ginagamit sa partikular na puok o lalawigan lamang. Nakikilala ang mga ito sa pagkakaroon ng kakaibang tuno o punto. Halimbawa, mayong aga,
magandang araw, mayong buntag. Kolokyal. Ito ang pagpapaikli ng mga salita. Dalawa o higit pang salita, lalo na sa pasalitang komunikasyon. Sa madaling paraan, shinortcut nila yung salita. Halimbawa, yung kumusta naging musta. Yung mayroon naging meron. Yung kailan naging kailan. At yung bakit naging bat. At yung panghuli, balbal. Ito ang mga salitang nagbumula sa pangkat-pangkat na nagsisilbing code nila. Ito ay mga salitang kanto. Ito rin ang pinakamababang antas ng wika. Sa Ingles, tinatawag ito na slang. Halimbawa, erpat, ama. True, iyort. Mismo, omsim. Jowa, kasintahan. Lafang, kain. Ngayon, alam niyo na ang antas ng wika. At dito nagtatapos ang video na ito. Sana mayroon kayong natutunan.